Okay guys, naglabas na si Pag-ibig ng kanyang dividend rate for the year 2024. And for regular savings o tinatawag na MP1, 6.60% ang dividend rate niya for 2024. And for MP2, ito yung voluntary na mag-open ka ng account for MP2. So that's separate from MP1. Ang kanyang dividend rate for 2024 is 7.10%. So kung hindi ka pa nag-open ng MP2, malaking bagay ang nawawala sa iyo. Ito yung sinasabing passive income na pwede sa ating mga empleyado. So again, ang pros ni Pag-ibig MP2, higher dividend rates, government guaranteed, tax-free earnings. So wala siyang tax pag nag-mature na ang iyong account. So, wala siyang tax. Okay? So, flexible contribution. So, as low as 500 pesos, pwede kang mag-save every month. Okay? So, no limit on accounts. Kahit million ba yan, walang problema. Pwede sa MP2. Ang cons ni Pag-ibig MP2 is wala siyang fixed na dividend rate. So, depende sa performance, sa financial performance ni Pag-ibig. Minsan, nag-fluctuate. So, hindi definite. Okay? So, number 2 is not liquid. So, withdrawals before maturity are restricted. Merong mga reasons lang na pwede mag-withdraw. So, hindi basta-basta makakapag-withdraw. So, hindi siya parang ATM na pag kinailangan mo, pwede mo siyang i-withdraw agad. Okay? So, papipiliin ka rin once na you open an account in MP2 kung annual ba yung dividend na gusto mo na kunin or 5 years siya. Pero I suggest since pang long term mo naman si MP2 is mas maganda yung compounding interest ni MP2. So, might as well 5 years muna. Okay? So, another thing is, mahirap siguro si MP2 savings kung bago-bago ka pa lang nag-save. Bakit? Kasi required kang maging disiplinado sa pagsisave. Kasi hindi siya, unlike MP1, deductible talaga yan. So whether you like it or not, i-deduct yan sa sweldo mo. But MP2, kailangan i-treat mo siya as a bill. Okay, parang kuryente at tubig. Ganun kasi ang ginagawa ko, guys. In order for me to save in my MP2 account, I set my mind na isa siya sa mga bills ko na kailangan bayaran. I also considered this as my salary sa sarili ko. Okay? So, kung bago-bago ka pa lang na nag-iipon, might as well you start with automatic deduction. Pwede mo ma-increase yung MP1 mo as I've said in my previous vlog. Mag-upisa ka sa salary deduction sa MP1, padagdag mo, pwede naman yan, pwede ka mag-apply sa inyong payroll. And also, you maximize your share capital and savings sa cooperative, which is automatic din na dinideduct sa iyong sweldo para yun, blind savings mo yun eh. So whether you like it or not, pag labas or pagtugtog ng sweldo, wala na yun kasi na-deduct na. Okay? MP2 is more for pagsanay-sanay ka ng mag-save siguro at namamanage mo na may nailalaan ka sa sweldo mo. So yun lang guys. So if you are looking for savings hack, savings way how to save, MP2 is the best. Okay? So, una muna MP1 and cooperative para sa mga empleyadong katulad ko, and then you go to MP2. Okay guys? That's it for